The Cry of Balintawak. The traditional account places the cry in Balintawak on August 26, 1896. Katipuneros members of the Revolutionary Society gathered to declare their defense against Spanish rule. Leave or their tax certificates, a symbolic act of rejecting Spanish authority, and shouted, "Long live Philippine independence." The controversy begins. The controversy surrounding the cry began with historian Teodoro Agoncillo's claim that the event actually occurred in Pugadlawin, not Balintawak, on August 23rd, not August 26th. This sparked debate that continues to this day. What is first cry means? The term cry is translated for the Spanish El Grito de Rebelión, or Grito for short, which means cry for rebellion. The first cry is generally signified as the first call for rebellion. It is marked as the beginning of Philippines Revolution or seeking of independence for the Philippines from Spanish colonial rule with use of violence and arms. Alam niyo ba may revolusyon ng Pilipino? May ilang kwento na nagsabi ng iba't ibang detalye. Ang pinakasikat na kwento ay ang Cry of Balintawak na sinasabing nangyayari sa Balintawak noong August 26, 1896. Pero may iba't iba pa ring kwento. Narito ang kwento ni Dr. Pio Valenzuela. Ito naman ay nakatuon sa kwento ni Dr. Pio Valenzuela, isang malagang figura sa Katipunan at isa sa mga direktang saksi sa mga pangyayari na humantong sa CRY. Si Valenzuela ay isang kaibigan at tagapayo ni Andres Bonifacio, ang pinuno ng Katipunan. Sa kanyang mga tala, sinasabi ni Valenzuela na ang CRY ay naganap sa Balintawak noong August 26, 1896. Gayunpaman, sa mga sumusunod na taon, binago niya ang kanyang kwento at sinabi na ang CRY ay talagang naganap sa Pugadlawin noong August 23, 1896. Ang pagbabago-bago sa kwento ni Valenzuela ay nagdulot sa karagdagang kontrobersyon sa debate tungkol sa Cry of Balintawak. Ang ilang mga historiador ay nagtatanong kung bakit nagbago ang kanyang kwento at kung anong tunay na nangyayari sa Cry. Narito naman ang kwento ni General Santiago Alvarez. Si Santiago Alvarez naman ay isang pinuno ng magdiwang, isa sa dalawang pangunahing pasyon sa loob ng Katipunan. Si Alvarez ay isang malapit na kaalyado ni Emilio Aguinaldo, ang isa sa malagang figura sa Rebolusyong Pilipino. Ayon kay Alvarez, ang CRY ay naganap sa Bahay Toro, isa ibang lokasyon sa Balintawak at Pugadlawin. Noong August 24, 1896 naman, ang kanyang kanto ay nagbibigay ng ibang pananaw sa pangyayari at nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng mga karanasan ng mga Katipunero sa panahong iyon. Gayunpaman, ang kwento ni Alvarez ay tinuturing na hindi gaanong maaasahan kaysa sa mga kwento ng mga direktang saksi sa CRY. Hindi siya naroroon sa aktwal na pagtitipon sa Balintawak o Pugadlawin, kaya't ang kanyang kwento ay batay lamang sa mga naririnig niya mula sa iba. Narito naman ang kwento ni General Guillermo Masangkay. Si Guillermo Masangkay naman ay isang malapit na kaalyado ni Andres Bonifacio at isa sa mga direktang saksi sa CRY. Si Masangkay ay isang malagang figura sa Katipunan at isang mapagkakatiwalaang kaibigan ni Bonifacio.
Ayon kay Masangkay, ang CRY ay naganap sa Balintawak noong August 26, 1896. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay sa tradisyonal na kwento at nagbibigay ng mahalagang ebidensya tungkol sa pangyayari. Bilang isang direktang saksi, ang kwento ni Masangkay ay tinutukoy ng isa sa mga pinakamaasang kwento tungkol sa Cry of Balintawak. Ang kanyang pananaw mula sa unang kamay na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga pangyayari at mga damdamin ng mga kapitanero sa araw na iyon. Narito naman ang pananaw ni Gregorio de Jesus, ang babaeng bayani. Ang slide na ito ay nagpapakita ng pananaw ni Gregorio de Jesus, ang asawa ni Andres Bonifacio at isang malagang figura sa Rebolusyong Pilipino. Si Gregorio ay kilala bilang lakambini ng Katipunan at nagsisilbing tagapagpadala ng mga liham, dokumento ng samahan. Ang kanyang mga tala, sinasabi ni Gregorio na ang sigaw ay naganap malapit sa Caloocan noong August 25, 1896. Ang kanyang kwento ay nagbibigay pantao na dimension sa pangyayari at nagpapakita ng mga karanasan ng mga babaeng katipunera sa panahon ng revolusyon. Ang kwento ni Gregorio ay nagbibigay diin sa kalagahan ng mga babaeng Rebolusyong Pilipino. Ang kanilang mga sakripisyo at kontribusyon ay malaga sa pagkamit ng kalayaan ng bansa. Dito naman sa mga sumusunod na slide, makikilala natin ang mga manunulat na may kanyang-kanyang kwento tungkol sa unang revolusyon at kung saan nga ba talaga nangyari ang unang revolusyon.